pagbabawi ng pensyon, nasa batas yan. Kung sakasakaling makonvict, bahagi ng penalty yan kapag napatunayan na. Ngunit nag-a-announce ang AFP ngayon, exploring the possibility. Anong tawag dyan? That is a veiled threat. Ay nagmumukhang pagbabanta sa pagsasalita ng ilang mga retiradong military officials laban sa katiwalian sa gobyerno. Ang tawag dyan, authoritarian overreach. Namin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na siya daw ay nilapitan ng ilang mga retirees ng AFP at siya po ay in-encourage na i-withdraw ang kanyang suporta sa administrasyong ito. Hindi maliwanag kung ano pa ang ibang pinag-usapan, ngunit ito po ay na-report naman sa media. Kanina, nag-disclose ang tagapagsalita ng AFP na inaaral ng ahensyang ito ng AFP ang pagtatanggal ng mga pensyon sa mga retiradong opisyal na inaakusahan ng pagkakalat ng mali false information o kaya fake news. Ito po ay napaka-controversial kung kaya't na widely reported ito ngayong araw na ito. Maliwanag na ang sinasabi nila dito ay ini-explore pa lang ang posibilidad na ito. Ngunit hindi maiiwasan ang pag-isip, hindi lang ng mga former officials at enlisted personnel ng AFP, kundi nating mga ordinaryong mamamayan. Na bakit i-announce ng isang ahensya na inaaral at ini-explore pa lang ang isang polisiya? Ang pensyon na kinokolekta ng isang retiradong opisyal o enlisted personnel ng military ay hindi ito conditional gratuity. Wala itong kondisyon. Ito ay binibigay because it has already been earned. Ang tawag dito ay parang deferred wage. Nagawa na ang trabaho, ngunit itinatabi ang ilang porsyento nito para kapag matapos ang ilang taon na inalay ng mga opisyal at enlisted personnel ang kanilang kabataan, yung kanilang lakas habang bata pa sila, ang pag-alay ng kanilang safety, ng kanilang buhay para sa interes at seguridad ng Estado. Kasama ito doon sa kontrata. Ang isang sundalo ay nagtitiis ng kanilang pagkakawalay sa kanilang pamilya. Humaharap sa malalaking dangers, sa conflict. Hindi lang po ang physical health nila ang nilalagay nila sa peligro, kundi pati ang kanilang psychological well-being. Lahat po ito ay kinokonsidera ng ating bayan. Kung kaya't sa libing ng isang sundalo, sinasabi, mayroong flag, may bandila, tinitiklop yan, may seremonyas yan. At binibigay yung bandila na yon, simbolo ng bayan. At pag ito ay iniabot doon sa pinakamalapit na miyembro ng pamilya nung yumao, sinasabi, from a grateful nation. Kapalit ng buhay, ng health, ng sanity, ng kalungkutan, pagkawalay, nagpapasalamat ang bayan. Hindi kalakihan ang binibigay na sweldo, ngunit maraming
benepisyo na iniaabot ang Estado dahil nga napakalaki ng sakripisyo na ibinibigay. May kontrata ito. This is a contract and agreement na kapag sila ay tumanda na, lumalabas ng mga sakit, lumalabas na ang long-term effects nung kanilang mga hinarap, sinisiguro ng Estado na mayroong bubuhay sa kanila tungo sa kanilang pag-aalay ng buhay. Ang pag-announce ngayong araw na ito ng ilang opisyales o ng tagapagsalita ng AFP na ini-explore nila ang pagbawi ng pensyon sa ilang mga retirado dahil sa kanilang pagpakakalat ng fake news daw, sa paglalabas ng maling impormasyon, sa posibilidad na mayroon silang inciting to sedition. Kung wala pang kaso, kung wala pang kahit anong naihahabla, na i-charge o naiimbestigahan man lang, ito ay mali. Ito ay nagmukhang pagbabanta sa pagsasalita ng ilang mga retiradong military officials laban sa katiwalian sa gobyerno. Napaka-vague din naman kasi ng mga sinasabi. Yung posibilidad daw na nagpakalat ng fake news, na may inciting to sedition, na may false information tungkol daw sa presidente or sa gobyerno. Ang tawag dyan, authoritarian overreach. Ibig sabihin, ang mga ito, ang inciting to sedition, halimbawa, ito punishable na by law. Ang pagbabawi ng pensyon, nasa batas yan. Kung sakasakaling makonvict yung pensioner o gawing bahagi ng desisyon, halimbawa, ng sandigan bayan sa mga issues ng graft and corruption. Bahagi ng penalty yan kapag napatunayan na. Ngunit nag-a-announce ang AFP ngayon, exploring the possibility. Anong tawag dyan? That is a veiled threat. Ang pagtatanggal ng sustento ng isang matanda o isang tao na tapos ng manilbihan, nabigay na ang serbisyo, naialay na ang buhay sa awa ng Diyos, nakasurvive. Hindi ito ginagawang hostage. Ang tawag nga dito ethical bankruptcy. Hindi ito hustisya. Kung mayroong ginawang krimen, yes, pero after mapatunayan na. O kung kaya yung isang tao, retirado na pero hindi pa nagawaran ng availability ng pension niya, maaari yan hindi ibigay. Yes, pag na-convict, ibig sabihin, subject to due process. And yet, ina-announce ito. Kailangan bang i-hostage? Normal yan sa inciting to sedition pag convicted. Pero ano ang fake news? Hindi ba matagal na natin tinatanong ito sa ating mga opisyales ng gobyerno? Puro kayo hinanaing, di umano'y sa fake news. Pero hanggang ngayon, to this very day, hindi nyo pa rin i-define kung ano yun. Ano yan? Sinong magde-decide na peke yung balita? Ano ang standards? Nilagay na ba natin ito sa batas para mabind ang kahit sinong mamamayan sa mga rules o batas na ito? Asa na? Nakailang hearing ang Kongreso tungkol dito. Pero yung hearing na yun ay tila ibinalanda lang ang ilang mga vloggers para pahiyain sila for opinions that they posted online, or even worse,
to cast aspersions pero wala pang ginagawa. Yung kanilang inaakusahan o binibigyan, pinariringgan. Bang klase. Hindi ko naiintindihan din kung ano ito. Bakit ganitong kabigat ang kamay nila, walang subtlety? We are exploring the possibility na bawian sila ng pensyon. Hello, binunyag nyo na. Exploring the possibility, my rear end. Ngayon nyo sasabihin yan? Walang batas? Walang bagong rule? Ano yun? Na-hurt kayo, so gagamitin ninyo yung pensyon. Ridiculous talaga in the extreme. I really do not understand why you are capable or how you are capable of doing this. Mamaya niyan, hihirit ang Malacanang, sigurado ko, na wala silang kinalaman dito. Siyempre, maraming nagagalit. Mamaya may hihirit na dyan. Pinag-aaralan lang naman, bakit kayo natatakot? Hindi kami natatakot. Naiintindihan namin yung nature of your veiled threat. Kahit ano pang batas ang ipasa ninyo sa ngayon tungkol sa mga pensyon, hindi yan mag-a-apply sa mga pangyayari, let's say, noong September 21. O so kung anumang rally na nakilahok ang mga retiradong opisyalis natin. Ang tawag dito nga, ay winu-weaponize nila ang pensyon. Ginagamit nilang pangpukpok sa ulo. Mabigat ito para sa amin, not because my family enjoys a pension, my mother or even my cousins and all that, because many of our family members served in the military. Are you going to use this? Babawiin nyo ba? Naaalala ko tuloy eh. Naalala nyo ba? Matapos yumao si Chief Justice Corona, pinahirapan pa si Mrs. Corona na makakuha ng kanyang survivorship benefits. Bakit? Ganyan ba ang vindictiveness? Doon nyo ipapataw sa mga tao na walang kinalaman doon sa inyong hinala o akusasyon? At some point, you're going to go too far. And I think you're well on the road to it. Isipin nyo, ma-announce pa. Hindi na nga relevant whether or not ituloy ang paggagawa ng batas na yan. Kasi pwede naman din silang pahirapan dun sa pagre-release. Hindi ito pribilehyo, ha? Ang pensyon, hindi ito pribilehyo. It has already been earned. Tapos na, nabigay na ang serbisyo. Nailagay na nila ang sarili nila sa possibility na mapapahamak sila. Nilagay na nila ang sarili nila sa peligro. Tapos na. Gawa na. We sleep better because they have rendered their service. Kakaloka. At may narinig ba tayo sa Malacanang ngayon? Siguro baka bukas maghahabol-habol yan. Sasabihin nila, uy hindi, wala kaming kinalaman dyan ha. Pag nakita nilang nagagalit tayo. Pero too late. Narinig na yon. You can't put the genie back in the bottle or the toothpaste back in the tube. Tapos na, given na. Sabi ni Way I See It, exploring